Sa bawat katahimikan ng gabi, may mga sigaw na hindi naririnig. Sa bawat umagang sumisikat ang araw, may mga pamilyang nagigising sa bangungot na hindi nila ginusto. Ito ang kwento ng mga buhay na pinatahimik, hindi ng batas, kundi ng bala. Si Duterte wala na. Nagbibigay ng takot, pag-aalaga at pangamba sa mga tao. Ito ang tahimik na sigaw. Ang EJK or extrajudicial killing ay walang habas na pagpatay sa mga individual na di umano gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman ang kanilang mga buhay ay humantong sa hantungan. Nakita namin ang anak ko. Kung ano ang ginawa sa aking asawa. Sa bawat bilang ng namamatay, may pamilyang nawawala ng haligi. May batang natutong umiyak bago natutong mangarap. Hindi lamang buhay ang nawala, pati na rin ang kinabukasan. Isang salita ang paulit-ulit na inuukit sa ulat ng pulis. Nanlaban. Ngunit bakit pare-pareho ang kwento? Bakit tahimik ang mga patay? Kapag ang bala ang naging hukom, nawawala ang katarungan. Sang-ayon ka ba or hindi sa extrajudicial killing or EJK? Para sa akin po, hindi po. Kasi yes, marami po tayong nagawang kasalanan, but we don't have rights para pumatay ng tao. And we have rights pa naman, we have human rights na mabuhay pa po ng matagal. Maraming salamat. Sa'yo. Sang-ayon ka ba sa EJK or extrajudicial killing? Sa tingin mo, bakit hindi ka sang-ayon sa EJK? Kasi po, mas marami po kasing nadadamay ng mga inosenteng tao. Mas pwede naman tayong idaan sa tamang proseso kaysa pumatay agad. Sang-ayon ka ba o hindi sa EJK or extrajudicial killing? Para po sa akin ay sang-ayon po ako kasi ito po yung mga cause ng mga rape, yung mga paglabag sa batas at saka yung pagpatay ng mga walang kasalanan. Sang-ayon ka ba o hindi sa EJK or extrajudicial killing? Sa personal kong opinion, yes po. Sang-ayon po ako. May explanation. Ano po kasi, although ang kalaban kasi nung ano na yun is yung, para sa akin is yung church. Kasi nga, syempre, labag na tayong mga tao ang kikitil ng buhay ng isa pang tao. Kasi alam natin na dapat Diyos lamang ang gagawa nun. Pero kasi kung hindi natin siya gagawin o ng gobyerno, parang feeling ko lalong lalaki yung bilang ng mangyayaring patayan sa atin. Kumbaga, imbes na mabawasan, lalong ma-increase. Tsaka hindi matatakot yung tao na pumatay. So, kung walang parusang ganong kabigat, hindi titigil yung ano sa atin, yung problema, lalo lang lalaki. Agree po ba kayo sa EJK? Kasi bukod sa maraming nadadami na tao, bilang pulis dapat tapat ka sa serbisyo. Yung ginagawa nila, parang nilalabag nila yung batas, which is hindi dapat. Sa mata ng marami, ito ay sugat sa kaluluwa ng bayan. Pangalawang katanungan, bilang estudyante, ano sa iyong palagay ang maaaring maitulong ng ating gobyerno patungkol sa usaping ng EJK or extrajudicial killing? Para sa akin po, itigil na lang po nila yung EJK kasi wala namang pong patutunguhan yan, and ang magiging outcome lang po niyan is pumatay po tayo ng pumatay. Yes, may mga kasalanan po tayo, pero we have no rights to kill someone kasi nga tao pa rin naman po tayo na may nagagawa man po tayong kasalanan, pero na pagsisisihan naman po natin yan. So maraming salamat muli sa isang makabuluhang panayam at maraming salamat sa iyong opinion hinggil sa usapin ng EJK. Maraming salamat. Bilang isang estudyante, paano mo siya maipapalaganap na hindi talaga dapat gawin ng EJK? Siguro spread awareness or magbigay ng kaalaman sa ibang tao
Bilang estudyante, ano yung sa tingin mo na maaaring matutulong ng ating gobyerno patungkol sa issue ng EJK? Sa tingin ko, ang may tulong ng gobyerno ay yung yung alamin nila yung pinagmulan, yung mga user and pusher ng AJK. Tapos, and then, yun yung pagtuunan nila ng pansin kasi yun yung mga rason kung bakit maraming case sa Pilipinas na lumalabag sa batas ngayon. Thank you po. Ikaw po, tatanong. Marami pa kayang interview? Personal life mo or ikaw mismo. So tingin mo ano po yung pwede mong gawin or itutulong mo kunyari sa komunidad mo po na nagkakaroon ng eksena ng EJK? Siguro, spread awareness na lang din siguro. Mas lawakan yung ideya or yung ideya or yung kaalaman natin based dun sa EJK and para ma-inform din sila na mali yung EJK. Bilang estudyante, ano yung sa tingin mo na maaaring matutulong ng ating gobyerno patungkol sa issue na ito? Siguro gusto ko pong mapush nila yun. Kasi, ano nga po recently lang kasi may nakwento sa akin na yung mother ko, may nakaano daw po siya, nakainkwentro siyang babae na namatay na nasa isang box. Nasa isip ko nun, hindi matatakot na gumawa ng isang krimen yung isang tao. Kasi alam nilang possible na makalaya sila sa ginawa nilang krimen. Kumbaga, pwede silang makulong, pwede nilang, although pwedeng may batas naman, pwede nila yun bayaran lang kung may pangbayad sila. Lalo na pag matataas na tao yung gumawa. Hindi katulad ng pag may ganung batas na pwede kang bawian ng buhay, pwede kang magdalawang isip kung papatay din ba ako ng tao. Parang ganun. Sa bansang may batas, bakit tila napakahirap hanapin ng hustisya? Kapag ang mahirap ang namatay, tila mas mabilis ding mamatay ang kaso. Ang hustisya, kapag ipinagkait, ay nagiging kasalanan ng lahat. Ang extrajudicial killing ay hindi lamang issue ng batas. Ito ay issue ng konsensya. Hindi nito tinatapos ang krimen. Pinaparami lamang nito ang sakit. Ang isang bayan na nasasanay sa kamatayan ay unti-unting namamatay bilang tao. Hanggat may inang umiiyak, may dahilan para magsalita. Hanggat may dugong hindi napapanagot, may tungkulin tayong umalala. Ito ang tahimik na sigaw. At ang tanong, mananatili ba itong tahimik o handa na ba tayong makinig? Since the number